Hindi na maalala ni Ramon kung ilang oras na siyang naglalakad. Ang kalsada ay matagal nang walang ilaw. Ang mga poste ay nakatayo pa rin, ngunit ang mga bombilya ay patay. Parang mga matang nakadilat ngunit bulag. Ang hangin ay malamig, may dalang amoy ng basa at nabubulok na dahon. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang sariling hininga. Mabigat, kinakabahan, tila may sumusunod. Napahinto siya nang marinig ang isang paos na boses. "Iho." Halos mapatalon si Ramon sa gulat. Lumingon siya. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng puno ng akasya, may isang matandang lalaki. Nakaupo ito sa lumang bangko na parang piraso na lang ng kahoy na iniwan ng panahon. Payat ang katawan, naka-brown na Amerikana kahit hindi naman malamig ang gabi. Ang mukha ay kulubot na parang pinatuyong balat ng prutas. Ang mga mata, maliit, maputla, ngunit nakakabahala ang titig. "Naliligaw po ba kayo?" tanong ni Ramon. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Hindi ko na makita ang daan pa uwi," sabi ng matanda. Nanginginig ang boses. Mahirap. Mahina na ang tuhod ko. May kung anong humila sa konsensya ni Ramon. Hindi siya sanay tumanggi sa matatanda. "May bahay po ba kayo rito?" Tumango ang matanda. "Diyan lang, sa dulo." Hindi napansin ni Ramon nang umiti ito sandali. Isang ngiting mabilis na nawala, parang anino. Ang bahay ay malaki. Matanda rin ito, gawa sa kahoy na halos itim na sa pagkabulok. Ang mga bintana ay sarado kahit mainit. Walang ilaw sa loob. Ang bakod ay baluktot na bakal na parang pilipit na butong, ngunit ang pintuan malinis, parang araw-araw binubuksan. "Pasok ka muna, iho," sabi ng matanda. "Ipaglalagay kita ng tsaa. Pampakalma. Kita mo, nanginginig ka." Ayaw sana ni Ramon, pero pagod na siya. At totoo, nanginginig nga ang kamay niya. Sa loob, mas mabigat ang amoy. Pinaghahalong tsa, amag, at isang matamis na amoy na hindi niya mawari. Ang sala ay may iisang upuan at mesa. Walang litrato, walang relo, walang tunog. Pinaupo siya ng matanda. "Sandali lang," sabi nito. "Papunta sa kusina." Narinig ni Ramon ang pagpakulo ng tubig, ang tunog ng kutsara sa tasa. May kung anong bumagsak, parang tableta. Pagbalik ng matanda, may hawak itong tasa ng tsa. Mainit pa, may singaw. "Uminom ka," sabi nito. Nakatitig. Isang lagok lang sana. Ngunit pagdating ng tsa sa lalamunan ni Ramon, may kakaiba. Mapait, mabigat, parang may humihila pababa sa kanyang sikmura. "Nahihilo ako." Bulong niya. Ganyan talaga, sagot ng matanda. Malamig na ang boses. Sandali lang. Ang huling nakita ni Ramon bago magdilim ang paningin niya ay ang mga mata ng matanda. Hindi na mahina, hindi na naliligaw. Gutom, masaya, gising na gising. Nagising si Ramon sa lamig. Hindi ito simpleng malamig. Ito'y lamig na kumakagat sa laman, umaakyat sa buto. Nakagapos ang mga kamay niya sa likod. Ang paa niya ay nakatali sa bakal na upuan. Ang bibig niya ay tuyo. Masakit ang ulo. Madilim. Isang bumbilyang nakasabit sa kisame ang umilaw bigla, halos pumutok sa liwanag. Nasa basement siya. Ang mga pader ay sementong basa. May mga kalmot, mahahaba, paikot, paulit-ulit. May mga mantsa sa sahig, itim, kayumanggi, parang dugo na matagal nang natuyo. At ang amoy, dugo, ihi, panis na laman. "Gising ka na." Nakatayo sa harap niya ang matanda, pero iba na ang anyo. Wala na ang panginginig, diretso ang tindig. Malinaw ang mga mata. May suot siyang apron. May bahid ng dugo. "Bakit niyo po ako dinala rito?" Sigaw ni Ramon, pilit hinihila ang tali. "Bakit?" Ulit ng matanda, parang natatawa. "Dahil pumayag ka." May narinig na ungol sa dilim. Hindi siya nag-iisa. Sa sulok, may ibang tao. Isa'y babae, nakayuko, nanginginig. Isa'y lalaki, nakasabit ang kamay sa kadena. May dugo sa mukha. "May mga patakaran tayo rito," sabi ng matanda. "Sumunod ka, mabubuhay ka ng mas matagal." Lumapit ito, hawak ang isang lumang kutsilyo.
mapurol, kalawangin. Kung hindi ka susunod. Ngumiti siya. Mag-e-enjoy ako. Ang unang gawain ay simple. Linisin mo ang sahig, sabi ng matanda. Tinatanggal ang tali sa isang kamay ni Ramon gamit ang dila mo. Nang tumanggi si Ramon, agad ang parusa. Isang hiwa sa hita. Hindi malalim. Sapat para dumugo ng dahan-dahan. Sapat para maramdaman ang sakit sa bawat tibok ng puso. Isa lang yan, bulong ng matanda. Marami pa akong oras. Ginawaan ni Ramon ang sinabi. Ang lasa ng sahig ay kalawang, asin at bulok. May buhok, may buhangin. May tuyong dugo na kumakapit sa dila niya. Humahagulgol siya habang ginagawa iyon. Pero walang pakialam ang matanda. Tumawa lang ito. Ang sumunod ay mas malala. Pinapagawa niya ang mga biktima ng mga bagay na sisira sa isip. Pag-uutos na saktan ang kapwa-bihag. Pagpili kung sino ang paparusahan. Kung sino ang makakaligtas. At kapag may tumanggi, ang torture ay mabagal. Pagputol ng kuko, isa-isa. Pagbuhos ng malamig na tubig sa sugat. Pagpapatayo ng oras-oras, nakatali habang may ilaw na diretso sa mata. At palaging naroon ang tiya para hindi kayo mamatay agad. Paliwanag ng matanda habang pinapainom sila. Ayokong sayangin ang laro. Isang gabi, kung matatawag mang gabi sa basement, narinig ni Ramon ang matanda na nagsasalita mag-isa. Nawawala raw ako, sabi nito. Tumatawa. Ako ang nawawala. Napagtanto ni Ramon ang katotohanan. Matagal na itong ginagawa. Hindi ito baliw. Hindi ito bigla ang karahasan. Isa itong ritual. May mga pangalan sa dingding, nakaukit, may petsa. May marka kung gaano katagal sila nabuhay. Isang umaga binabaan ng matanda ang isang bagong tao. Isang bata. Doon nabasag ang loob ni Ramon. Sumigaw siya. Nagwala. Tinangka niyang tumakas. At doon niya naranasan ang pinakamalala. Hindi na siya pinarusahan para sumunod. Pinarusahan siya para masaktan. Hindi ko ilalarawan ang lahat. Sapat nang sabihin, may mga sigaw na hindi na tumugtao. May dugo na hindi na tumitigil. May mga parte ng katawan na hindi na gumagana. Sa huli, iniwan siya ng matanda sa sahig. Halos hindi na humihinga. Hindi lahat marunong sumunod, sabi nito. Sayang. Hindi na alam ni Ramon kung paano siya nakalabas. Natagpuan siya ng mga pulis sa gilid ng kalsada. Duguan, bali ang buto, walang malay. Nang hanapin ang bahay, wala na ito. Walang bakod, walang basement. At sa loob ng ospital, habang nagpapagaling siya, may isang balitang paulit-ulit sa TV. Isang matandang lalaki ang naiulat na nawawala. Huling nakita raw siyang humihingi ng tulong sa kalsada. At sa gilid ng kama ni Ramon, may tasa ng tsaa. Mainit pa. Isang malaking shoutout sa mga taga-subaybay. Mohamed Amabang, kay James Velasquez from Bacolod, kay Miss Suzette Anzale, Prince Kyle Zarate, kay Demson Del Monte mula sa Samar, Borongan City, Margarita Bataggamino at kay sa napaka-espesyal na si Miss Nika Bermudez.